May dalawang ginawa ang Espanya sa ating kapuluan na binigyang kredito ng mga ilustradong Pilipino. Una, nagkaroon ng definisyon ng ating teritoryo na tinawag ng mga Kastila na Pilipinas. Ikalawa, nagbagong hugis ang istrukturang sosyal. Ang mga barangay na mga kamag-anakan ay binuo nila bilang mga parokya-pueblo. Ang sentro nito ay ang Plaza Complex na katangian di umano ng sibilisadong pamumuhay. Sa loob ng ikalawang pagbabago na isinagawa ng mga Kastila, mabubuo ang isang bagong etika na tatawagin nating kolonyal. Mula sa kinagis ng mga halagahing Astronesyano, matutungo ang lahat sa halagahing kolonyal. Sa pagbuo halimbawa ng mga Plaza Complex, ang kinagis ng paninirahan sa baybay dagat o baybay lawa at mga kailugan ay papupuntahin sa isang pook ang poblasyon na ang naninirahan ay mapapailalim sa tunog ng kampana ng simbahan sa kanilang wika, Bajo de las Campanas. Mula sa isang linear settlement, naging sirkular ang pamumuhay dahil sa reduksyon ng mga angkan o barangay. Sa kabilang banda, ito rin ang pundasyon ng sibika o civil society na tanda ng sibilisadong pamumuhay. Ang sibika ay hindi napagawa para pang-angkan lamang. Sa kaisipang ito, mayroong pagnanasa ng kabutihan para sa lahat, ang tinatawag na common good. Sa pagbuo ng simbahan halimbawa, nag-aalay ng libreng paggawa ang pamayanan. Ang sinaunang tawag dito ay polong, na pinagmulan ng kaayusang polo y serbisyo. Sa literal na pakahulugan ay palusong o bayanihan na hindi naghihintay ng bayad o anumang kapalit. Noong mga sa taong 1640, nauwi ito sa kinamumuhiang polo y serbisyo bilang forced labor dahil sa sapilitang pagpuputol ng kahoy para gumawa ng mga galyon. Sa paggawa ng simbahan at pampublikong mga gusali, nagkasama-sama ang mga angkan. Nagkaroon ng mga eleksyon mula sa mga lider ng angkan na kinilala bilang mga prinsipales. Nagkaroon ng mga relasyong sosyal na sa pagdating ng panahon ay nagbuo ng isang bagong elite, ang mga kinikilalang angkan sa loob ng mga pueblo. Ang mga pinuno ng barangay ay pumili ng kanilang pinuno sa pamamagitan ng eleksyon, isang bagong uri ng kalakaran na hindi makikita sa mga dating kaangkanan o barangay. Kaakibat ng pagbubuo ng sibika, ang pagpasok ng mga halagahin o etikang kasalungat sa egalitarian character o ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Halimbawa, sa pagbuo ng prinsipalya na pinagmumula ng pinuno ng pueblo, kalalakihan lamang ang kasangkot. At kung isasali ng kapangyarihan, ang pinakamatandang anak ng pinuno ang ginagawang tagapagmana nito. Sa Espanya, tinatawag itong mayorazgo. Nagbago ang pagtrato sa kababaihan. Dahil sa impluensyang medieval, nasentro ang etika sa pagpapanatili ng kalinisan o puri. Naging mahalaga na manatiling birhen ang babae hanggang sa kanyang pagpapakasal. Batay sa ganitong etika, ang babae ay di pwedeng makipag-usap sa lalaki ng mata sa mata. Sa Ingles, eye to eye. Sa paniwalang, ang pagnanasa ng lalaki ay papasok sa mata ng babae upang maging biktima niya ng gayuma. Sa ilang koda ng etika sa Kabisayaan, may nakakatuwang pagbabawal din na matulog ang babae ng nakatihaya. Upang protektahan ang sarili sa panggagahasa ng masamang espiritu, dapat magbalot siya ng 3 blanket. At kapag nakatulog, dapat nakaharap siya sa dingding ng bahay.
Depensa ito sa pagpasok sa katawan ng babae ng mga espiritong naglipana sa kadiliman. Noong gitnang ika-19 taon, naging gabay etika sa kababaihan ang inakda ni Padre Modesto de Castro na pinamagatang ang pagsusulatan ng magkapatid na Urbana at Felisa. Ang ilang obserbasyon dito ay binigyang buhay ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobelang Noli at Fili. Ngunit, ang higit na mahalaga at tiyak na etikang iminungkahi ni Rizal bilang pagsalungat sa Urbana at Felisa ay ang kanyang liham sa kababaihang Malulenya na kanyang binati sa ipinakita nilang pagnanasa na matuto ang pagkakamit ng dunong na katangian ng kanyang ideya ng kalayaan. Ang pagiging malaya ayon kay Rizal ay kaisipang buhay sa kamalayang ilustrado na layuning bumuo ng isang nasyon. Ito din ang naging ideolohiya ni Bonifacio, Jacinto at Mabini sa kanilang pagtukoy sa kalayaan bilang layunin ng isang bayan. Ganito ang istorya kung paano nagsimula ang diskurso tungkol sa kalayaan. Sa kanyang sulat sa kapatid na si Pasiano, tinanong ni Rizal kung alam niyang ginagamit ba sa Laguna ang salitang ito. Ayon kay Rizal, nang isalin ni Del Pilar ang kanyang El Amor Patrio sa Tagalog noong 1882, ginamit ni Del Pilar ang salitang kalayaan bilang pantukoy sa taong may freedom o Freiheit sa German. Sa kanyang pagsasalin ng William Tell, nais ni Rizal na maunawaan sa Tagalog kung ano ang Freiheit o freedom. Sa kwento ni William Tell, binalaan si Tell ng abusadong pinuno na kung di matatamaan ni Tell ang mansanas sa ulo ng anak, siya ay pakukulong. Ngunit, dahil may dunong sa pagtudla o kakayahan ang kanyang nakuha sa walang humpay na practice, nagawa niyang tamaan ng mansanas, bagay na dahilan upang sabihin ng kanilang pinuno ang ganito, Tell, tumindig ka sapagkat pinalaya mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, may panloob na katangian ng kalayaan. Hindi ito tulad ng isang bilanggo na tumakas o iniligtas ng iba mula sa kulungan. Nagmumula sa dunong ang kalayaan. Kaya nga ayon kay Rizal, hindi maaaring maging malaya ang mangmang. Ito din ang batayan sa paggawa ng mga pamantayan o dekalogo at kartilya ni Bonifacio, Jacinto at Mabini. Halimbawa, para kay Mabini, ang malaya ay hindi paggawa ng kahit na anong gusto mo. Kung binuntal mo o sinaktan ng isang tao dahil gusto mo lamang, yon ay hindi kalayaan. Ang paggawa ng masama sa kapwa ay krimen na nilalapatan ng lipunan ng parusa. Malaya ka lamang kung ang gagawin mo ay makakabuti sa iyong kapwa. Sa etikang binuo ni Jacinto at Bonifacio, ganito ang ilang gabay sa mga kabutihan ng mga kasama sa kilusang bayan. Sa liwanag at dilim na sinulat ni Jacinto, pinagsalungat niya ang tinatawag sa Ingles na hypocrisy at integrity. Ang isang hypocrite ayon sa kanya ay binabalot ang sarili ng maningning na bagay upang ikubli ang tunay na layon. Samantala, ang taong may integridad ay may sariling liwanag. Ang kalayaan na nagmumula ang ginagawa sa mabuting kalooban, may sariling huwisyo at dunong. Sa dekalogo ni Bonifacio, binigyan diin ang pinuno bilang huwaran ng lahat. Ang kamalayang etikal ng katipunan ay malalagom sa mga sumusunod.
Una, may katuwiran ang pagkilos at may paglingap sa kapwa. Pangalawa, layo nito ay kaginhawahan ng kabuuan. At ang pangatlo, ang kapangyarihan ay mula sa mga mamamayan. Ayon sa kanila, maaaring mabuo ang Estado. Ngunit kung walang nasyon, kung walang kalayaan ng mamamayan, ang lahat ay mauwi sa wala. Ito ang pamanang etika ng henerasyon ng mga bayani ng 1896.